Ma'am, bago po kay Dr. Richard, follow-up question. Ano po yung nakikita ninyong scenario if the junior officers, foot soldiers, will start asking the questions regarding the situation or yung health situation ni President? Mukhang yan ang nangyayari ngayon. Yung foot soldiers and junior officials, not in the Corps of Generals, mukhang pag umikot ka sa mga kampo, yan ang pinag-uusapan. So, how would General Bronner address that? How would SND address that? And by the way, SND was present during that Bataan celebration where the President had white. Yeah. Right? And he was one of those who was making, a sign that there is something. And kung siguro titingnan niyo yung video na yon, nanggigigil nun si Secretary Gibo. So, how do you address that? Yung mga ordinaryong kawal, linalaan nila yung buhay nila para sa proteksyon ng Estado. And then here we have a leader who doesn't really care, it's not felt, and then suddenly we hear of the use of drugs and other things that is being done in the office of the President, in Malacanang. Ngayon lang ako nakarinig ng mga ganong balita kasi ako ay nagtrabaho naman sa Malacanang. Wala mo ako naririnig ng mga ganong activities na nangyayari within the palace. On a different topic po, I would like to address this question kay Prof. Malu and kay Attorney Raul kasi pinag-uusapan po ngayon, mainit po ng issue yung succession. And marami sa kritiko ni Vice President Sara Duterte na ayaw nila na mag-resign or parang hindi naman nila sinasabi pero tutol sila sa pag-resign ni President Marcos knowing na according sa Constitution ang papalit ay ang Vice President. Ma'am, your comment on this sa usapin pong ito, Attorney Raul, kasi parang pinanawagan din nila na hindi lang kung ganyan lang naman, hindi lang dapat si President Marcos, maging si Vice President daw, ay kailangan mag-resign din dahil meron din siyang corruption issue umano dito sa confidential funds. Yeah. Okay, so I'll take the first crack with it. No? Balikan ko lang yung accusation kay Senator Amy na yung kanyang ginawa raw ay un-Filipino. Sinabi na nga ni Prof. Malo na it's not un-Filipino. It's really very patriotic. It's a patriotism of the highest order. Immediately, binanggit po yan sa aking post sa Facebook at saka sa TikTok. Pero meron bang precedent dito sa bansa na ang isang kapatid o anak ay sabihin niya o ginawa niya ang nararapat para mapreserba ang institusyon, ang Estado? You know, it was a coincidence, no? Ngayon, naalala ko. Remember ang nangyari sa Iglesia ni Cristo? Some years back, I think a decade ago, si Ka Eduardo Manalo mismo, tiniwalag niya ang kanyang kapatid at pati ang kanyang nanay para mapreserba yung institusyon ng simbahan ng Iglesia ni Cristo. Ginawa po yan. Un-Filipino po yung ginawa ni Ka Eduardo. Hindi po. Kinakailangan niyang gawin yun para hindi po masira yung institusyon ng simbahan ng Iglesia ni Cristo. Ganyan din si Senator Amy Marcos. Masakit sa kanya yun. Nakita naman natin ako, maiyak-iyak na ako nung nakikita ko sa aking cellphone nung delivery ni Senator Amy Marcos. It was a sacrifice that she has to make knowing na ang bansa natin ang nakataya. Hindi po yung si BBM na. Ang nakataya po rito is not only the presidency but the whole country. Sabi natin, he is the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. Na being the Commander-in-Chief, you have to be always of your sound mind. Kung sakali mang makatulog ka, gisingin ka kung kinakailangan dahil merong mga emergencies like calamities na nangyayari. Sinabi na natin na yearly aabutin natin itong mga
multiple calamities din sa Pilipinas, dulot ng bagyo, baha, ng lindol. But more importantly, in global situation, the President is the chief architect of foreign policy. Apektado po tayo sa mga desisyon ng Pangulo na taliwas doon sa mga nakikita natin nangyayari globally. Pinagtatawanan po tayo sa buong mundo ngayon sa totoo lang. I have never felt so ashamed sa mga nadaluhan kong pagtitipon sa ibang bansa. Japan, Korea, ASEAN, China. Conferences, when people, delegates, then they are going to ask you, "Hey, Mr. Labino, is it true that your president is a drug addict?" Di ako makasagot. Kaya eh. But this time, pag tinanong ako ng isang foreigner, well, according to the sister, was personal knowledge of the presidents and the members of the first family and some high-ranking officials of government who are there, incumbent they are, working with him, are also involved in this illegal use of drugs. Hindi naman po ito fentanyl eh. Sabi nga nito kumata, yung fentanyl is a regulated drug, is a prescription drugs na ginagamit yan para maibsan yung pain in order to Pero you cannot equate yung fentanyl sa cocaine. Instead, you cannot compare orange and apple at the same time or a circle and a square. Magkaiba po yun. Huwag nilang baguhin yung narrative dito. At saka, ang pinag-uusapan natin dito, no? The future of this nation. Hindi na po ito issue lang ng corruption ito. Sabi nga ni Doc Mata kanina, as consequence of this massive, unprecedented, gargantuan corruption ever done in our country, it may have been the consequence of abuse, drug abuse. And it's happening in the palace. Yun po ang issue po rito. Now, in regards to issue of succession, maliwanag naman sa ating saligang batas. Now, I have been campaigning for changing this constitution for how many decades na, Prof. Malu, tayo nakikipaglaban dito? Since late 80s, sinabi na natin itong constitution na ito na gawa ng mga oligarchs, gawa ng mga taong they continue to have a colonial mentality that they believe they can, manipulate the poor people of our country. At pag ito ay nagtuloy-tuloy na ipatupad, walang mangyayaring maganda sa bansa natin. It's going to be a situation of a roller coaster, boom and bust, boom and bust, boom and bust. Ganun po ang mangyayari sa atin. Hindi natin matanggal agad ang Pangulo because we have to undertake the process of impeachment. If we follow yung peaceful process, hindi mo rin siya pwedeng piliting mag-resign. Dito sa ating bansa, yung mga politiko pa, meron pa bang delikadesa? Perhaps in other countries, yes, mataas ang kanilang moralidad at yung kanilang delikadesa. Ma-involve lang sila sa issue ng, let's say for example, what's happening now in Japan, yung prime minister nila, kakailit nila yung babae, gumawa ng some statements in regard to the issue of Taiwan. Nag-aaburuto yung mga Hapon ngayon. Sabi ng mga Japanese citizens, walang gera for the past 80 years. Why are you going to issue a statement that will inflame the situation here in the Pacific? So, baka mapilitan siyang mag-resign anytime just because of that minor. Pag tinignan natin, fault of the Prime Minister, but for the Japanese people, iba. In the same breath, nakita natin yung mga scandals, very minor scandals of politicians, even in the United States na tinitingnan natin na parang model natin yung Amerika. You remember si Senator Edward Kennedy? Na-involved siya doon sa issue na meron daw babae na parang nadulas doon sa kanyang swimming pool. And because of that, he had to forgo yung kanyang ambition to run for president of Democratic nomination sa United States. Dito, sinabi na ng kapatid ng Pangulo, gumagamit kayong pamilya ng droga, ng cocaine. Succession, we have to follow that constitution kahit na hindi ko gusto.
It's the Vice President ang nakalagay. If we want peaceful transition. Now, if you don't want, and that's what I'm afraid of, baka itong mga sinasabi mo kanina, mga junior officers and foot soldiers, hindi mo maalis na magsabi sila ng mga ganito-ganito, ganyan-ganyan. Ako, naglalaro ako ng golf. Malaro ako sa Aguinaldo, lumalaro ako sa Villamor, lumalaro ako sa Veterans. From time to time, kung minsan may mga nakakasabay po tayong mga nasa active in service. Maririnig mo yung mga bulong-bulungan. Mababa po yung moral ng ating mga kasundaluhan ngayon. Militar at saka pulis. Hindi lang sila kumikibo. At siyempre, they follow the chain of command. And that's what I'm afraid of. Kasi yung provision po ng ating saligang batas that the armed forces is the protector of the people and of the state. Self-executing provision po yun eh. Na pwede nilang magamit. And that is dangerous. Magiging extra-constitutional po yung succession. Hindi po ako papayag sa ganun na sitwasyon. Kasi mamimiligro po talaga. Hindi lamang po yung ekonomiya ng ating bansa mamimiligro sa ganung sitwasyon kung hindi the entire security situation of our country. Pag sumabog po yun, magiging parang Myanmar po tayo ngayon. Tuloy-tuloy po yung labanan ng mga sundalo sa Myanmar and different armed groups in Myanmar. Dito sa Pilipinas, magpunta ka sa Mindanao. Ito, si Doc Bata alam niya ito. Walang tao sa Mindanao na in his full age na walang armas, na walang baril, pistol or what have you. They're very high-powered firearms there in Mindanao. Hindi lamang po yung MILF or MNLF or whatever groups. Even Christian groups in Mindanao, they have their own firearms. And there are thousands and thousands of loose firearms in Mindanao. Same is true here in Luzon. You go there in Northern Luzon. I am from Northern Luzon. Ilocano ako, mukati sa sasaday dita, kamyanan. Nangangaruna dita probinsya iti Yabra. Kandita, nado mga probinsya ta Ilocos Sur, naging gana dita, Cordillera, ando, ngarmas dita. In the hands of civilian people. So, huwag sanang gawin natin na issue na huwag paupuin si Inday Sara kung sakali mang matanggal si BBM dahil ang gusto nila mag-resign din si Inday Sara. Bakit? Gumagamit ba siya ng cocaine? Yun ang tanong. Involved ba siya sa corruption ng flood control? 125 million lang yung kanila pinupukol na issue na confidential and intelligence. Kumpleto na po ng dokumento yan, sabi ng Commission on Audit. Yeah. Wala pong corruption. Kumbaga, i-confidence nga pinapalaki lang itong mga issue ito na talagang takot na takot sila kay Inday Sara na siyang susunod ng Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Yun lamang po yan.